Hi mga besh, kamusta po kayo? Welcome back po sa aking channel. Dati po na pag-usapan natin yung mga halamang matibay sa sikat ng araw. Ngayon naman, syempre tag-ulan na. Pag-uusapan naman natin yung mga halamang matibay ngayong tag-ulan. Alam ko po yung iba sa inyo worried na kasi madalas yung pag-uulan, talagang exposed sa ulan yung inyong mga halaman dahil hindi naman po maipasok sa loob ng bahay dahil wala tayong enough space. Lalo na doon sa mga walang greenhouse o kaya hindi nakasilong yung mga halaman natin na nanatiling outdoor. So ano-ano ba yung mga halamang ito na sigurado tayong hindi mag-goodbye lalo na ngayong tag-ulan. Ito pong isi-share ko sa inyo ay based po sa aking research at based din sa aking experience. Ayan. At least, may share naman ako sa inyo na proven and tested na hindi namamatay ngayong tag-ulan. At isa na nga dito yung nasa likod ko. Ito pong mga snake plant. Ito pong mga snake plant, katulad niyan nasa likod ko ngayon namumulaklak. Yan po, mostly pag tag-ulan talaga, yan na yung blooming season talaga nila, yung pamumulak ng mga snake plant. At ito, matibay po talaga to sa tag-ulan, lalo na kung outdoor din At mas maganda syempre kung ilalagay nyo sa outdoor, mas maganda kung nakalagay sila sa not ceramic, anong tawag doon, yung clay pot. Oo, yung para at least, kasi yung clay pot po, porous yan eh. At least kung magdamag yung ulan, talagang may lalabasan yung water. Bukod sa holes nun sa bottom nun, may mga butas, may mga maliliit na butas na hindi natin nakikita. Kaya mas maganda yung clay pot. At yung clay pot po mas maganda, huwag natin pinturahan para hindi po ma-block yung mga parang air holes na yan. Talagang makakahinga yung ugat ng halaman natin at doon lalabas yung mga tubig. At ito mga snake plant na to, talagang kilala naman talaga sa pagiging hard to kill plant, umaraw man yan or umulan. Pero syempre po mga besh, ito po mga halaman na babanggitin ko, ito po ay dapat medyo matagal-tagal na sa inyo. Huwag yung mga bagong tanim nyo, kasi basta pa bagong tanim, huwag nyo pong pauulanan. Ito po yung mga stable na at yung talagang medyo maganda na po yung ugat nila. Susunod na halaman naman po ay itong mga ZZ plant. Ito pong ZZ plant ay tested ko na rin po. Yan, talagang tested ko na siya umulan man at umaraw na hindi po mag-goodbye. Lalo na kahit yung yung talaga yung bagyo, sunod-sunod or may time na 1 week nang umuulan, matibay, hindi siya talaga yung basta nalalanta. Marami pong klase din ng ZZ plant. Meron yung variegated, meron din yung black ZZ plant at yung green na ZZ plant, yung ang tawag doon yung classic green. Pero based sa aking experience po, mas matibay yung green. Matitibay naman po sila sa ulan. Pero mas matibay po, basta yung may mga talagang solid green ang color nila. Mas matibay po sa tag-ulan, lalo na itong mga ZZ plant natin. At itong mga ZZ plant natin, syempre, para sure tayo hindi rin mamamatay, dapat well-drained pa rin po yung soil na gagamitin natin. Hindi compact at syempre mas maganda rin na marami pong air holes or pot holes. Yung pot na gagamitin natin, maraming holes para po may lalabasan at talagang hindi magstay yung water dito. Ang susunod na halaman na matibay ngayong tag-ulan ay ito naman po mga hibiscus. Ito pong hibiscus, kilala din po sa tawag na gumamela. Ayan. At tuwing tag-ulan nga po, ito daw po yung buwan ng pagbubulong o pamumulaklak nila. At ito, tested na rin po ng karamihan, na talagang matibay po kahit tag-ulan yan. At ito talaga maugat din po ito. Kaya mas maganda itanim nyo rin po ito sa direct sa lupa. Pero kung wala naman kayong mga garden or talagang maliit lang yung space nyo, pwede nyo naman po itanim ito sa pot lang. Make sure lang din na medyo maganda yung potting medium nyo. At ito talaga po medyo maugat. So mas maganda may space po o medyo malaki yung pot na gagamitin nyo. Pero syempre, depende pa rin po yan kung gaano kalaki yung kanyang hibiscus or gumamela. Natin na matibay ngayong tag-ulan ay ito naman po mga boogie or bougainvillea.
Ayan, tried and tested ko na rin po ito, no. At itong mga bougainvillea lang, ang downside lang po nito pag tag-ulan, konti lang yung binibigay niyang bulaklak. Pero no worries po, kahit mababad yan, kahit 1 week po umulan sa inyo, hindi po ito mag-goodbye. But make sure din syempre na stable na po yung mga bougainvillea nyo. At kung wala po kayong, or magtitipid kayo, no, at wala kayong mabiling fertilizer, wait lang, pupunas lang ako. Sobrang init po kasi talaga. Ayan. Kung meron kayong mga hugas bigas, ayan, talagang ang ingay. Yan. Yung second, i-collect nyo po yung second hugas bigas. Yun po yung pwede yung pandilig dito sa bougainvillea nyo para na-stop po yung pamumulaklak nila. At kung gusto nyo naman din po yung first hugas bigas, pwede rin naman po yan i-collect at pangdilig. But make sure lang na i-dilute natin ito sa same ratio na makukulik nyo sa first wash. For example, mga 2 liters or 1 liter of first hugas bigas, 1 liter din po ng water yung i-dilute nyo. Tapos i-mix nyo, saka nyo po yun ipandilig. Susunod na halaman natin na matibay ngayong tag-ulan ay syempre paborito po ng karamihan to yung mga philodendron. Yan. Yung philodendron, marami pong varieties yan, maraming kung family, meron tayong mga Paraiso Verde, meron tayong Burl Mars, meron tayong SP Columbia, tama ba? Pwede din yun. Ano pa? Yung mga Florida Beauty, marami pa pong iba. Sa dami yung iba pa, hindi ko mabanggit yung iba. Nakalimutan ko na po yung mga, mga IDs nila. Tinitingnan ko na nga lang Yan po, tried and tested ko na rin po ito sa ngayong tag-ulan, dahil ilang years na rin naman po ako nag-aalaga ng mga philodendron varieties. Pero, based on my experience po, pagdating sa mga philodendron, ang matibay po dyan talaga yung pure green ng dahon. Yan, hindi yung mga variegated. Yun lang naman po, based lang po sa aking experience, mas sensitive yung mga variegated na philodendron pag tag-ulan. So, kung wala kayong enough space at talagang mauulan na yung halaman nyo, mas magandang or mas better kung ang nasa labas po yung mga pure green or yung classic green. Dahil yan po ay sure na hindi agad-agad mag-goodbye. Mas matibay po yan talaga. Lalo na mainit man or umaraw. Ang susunod na halaman na matibay ngayong tag-ulan ay ito naman po mga spider plant. Ito pong spider plant ay based po sa aking research Hindi yan based po sa aking experience. Kabaliktaran po sa experience ko yan. Kasi 3 or 4 na yata akong spider plant, pero lagi pong namamatay. Kahit hindi ko ba yan paarawan, minsan paulanan pala. Kahit paulanan ko po yan, lagi akong nagugudba. Lagi nagugudba yung spider plant ko. Kahit nag-experiment na po ako ng iba't ibang potting medium, ng rice hull, na merong cocohas, tapos may mga uling, tapos iba yung mga tawag dito loam soil, nag-goodbye pa rin I don't know kung ano yung mali ko. Hanggang ngayon, wino-workout ko pa rin po yan. Pero dun po sa naka-experience na paulanan ng kanilang mga spider plant, can you share your expertise naman po? Ano po yung potting medium na ginagamit yung or care tips pag yung or mga pots na gamit nyo sa inyong spider plant, bakit hindi namamatay kahit paulanan? Nahalaman natin na matibay ngayong tag-ulan ay ito naman po mga photos. Ito pong photos ay kilala din po bilang money plant. Yan, tawag na money plant or feng shui plant. Kasi kinukonsider nga po itong lucky. At syempre ito naman based sa experience ko at based sa research ko, talagang matibay po talaga ito sa ulan. Hindi pa yata ako namamatayan ng photos. Hindi pa. Namatayan ako ng photos dahil nakalimutan kong diligan. Parang 3 weeks kasi hindi ko alam na meron pala akong halaman dun sa area na yon. Hindi ko na nadiligan yung photos ko. Diba? Ang ingay. Ayan. Umalis na yung rider kaya medyo tahimik na yung mga aso. Anyway, balik po tayo dun sa photos. Pagdating po sa photos, yan tried and tested ko na yan based nga po sa aking research at based din sa aking experience na kahit maghapon yan maulanan, hindi yan basta-basta nag-goodbye. Ang ingat lang po kayo kasi ito po mga photos, syempre tag-ulan, gustong-gusto nila yung mataas na humidity, madali po yung talagang lumago, talagang gumagabang
Ingat na lang po kayo kung ano yung mga katabi niyan, baka ma-overwhelm yung mapalibutan po ng inyong mga photos. At itong mga photos, ang pansin ko naman dito, kahit ano pong potting medium ang gamit nyo, hindi ito maarte at hindi basta talaga nag-goodbye. Hindi katulad ng yung sa spider plant po talaga. Yan, itong mga photos na ito. Kaya, at itong photo, syempre, kahit po nga variegated man or hindi, talagang matibay po yan. Hindi po kayo magsisisi kapag ito po inalagaan nyo man kahit ngayong tag-ulan. Ang susunod na halaman na matibay ngayong tag-ulan ay ito naman pong mga ponytail palm. Ayan, ito pong ponytail palm ko ay stable na. Papakita ko sa inyo dito sa may garden ko. Ilang years na po yan. Ito po ay parang may mga, yung parang tinatawag ding elephant tree. Kasi yung kanyang pinaka parang, tawag dito, yung pinakababa po niyang trunks. Kasi parang, parang hugis ng elepante yung legs niya. Kaya tinatawag yung parang, I forgot na, ilalagay ko na lang po dito sa screen ko ano yung other name na itong ponytail palm. Ayan, di ba may dumaan pang aeroplano. Kaya medyo maingay. Nandito kasi ako sa labas, kaya may time talaga doon ako sa loob nag-vlog kasi medyo at least tahimik. Kasi dito talaga daanan ng sasakyan. Ano. Anyway, dito sa ponytail palm, hindi rin po maarte ito pagdating sa lupa. Kahit ano pong potting medium ang gamitin nyo. Make sure lang yung gagamitin yung pot talagang maraming hose po para hindi po maipon at talagang milalabas yung water nila pag sobra-sobra, lalo lang tuloy-tuloy yung buhas ng ulan. Ang susunod na halaman na matibay ngayong tag-ulan po ay ito naman po mga traveler's palm. Yan, marami kaming traveler's palm dito at tried and tested na po yan. Ilang bagyo na rin po ang naranasan nito. Nananatili pa rin pong buhay na buhay at talagang malusog pa rin po at maraming anak na rin po ang binigay nito sa amin. Ayan, actually, ito anak na to eh. Tapos ngayon parang naging mother plant na rin siya ngayon. At itong traveler's palm po, lalo na pag tag-ulan yan, ewan ko ba sinabing traveler's palm kasi itong traveler's palm pala, yung dyan sa pinaka-trunks niya, dyan po pala pwede kang, naiipon yung water doon. Tapos pwede po pong inumin. Yun kaya tinawag ng traveler's palm po yan. I'm not sure kung tama yung aking research. Pero yun, ito po sobrang laki na. I think we have 4 traveler's palm here. Pero pag ito pong mga traveler's palm na to, pag tinanim nyo po ito direct sa lupa, mas lalaki pa po sila. Eh since sa amin, nakapad siya talagang, kumbaga na tawag dito yung napipigil namin or nakokontrol namin yung growth niya kung hanggang saan lang talaga itong taas po ng traveler's palm namin. Sa mga nabanggit ko pong halaman, alin po dito ang meron na kayo at talagang well and kumbaga tried and tested nyo na po, umulan man at umaraw at bumagyo. Share nyo po sa comment section. I hope nagustuhan nyo mga besh ang ating topic ngayon. Sana wag po kayo magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy and healthy!